Iisa ang hangarin ng sinumang may pamilya. Ang maiangat ang kalidad ng kanilang pamumuhay. Gagawin nila ang lahat ng kanilang makakaya upang makapag-aral ang mga anak, magkaroon ng maayos na bahay at maging maginhawa ang buhay. Ngunit ang kanilang pinagsikapan ay maaaring mawala sa isang iglap kapag may sakuna o bigla ang pangangailangan. Ang pagkakasakit, pagkamatay o kalamidad ay maaaring magbaon sa isang pamilya sa utang na napakahirap bayaran. Di tulad ng mas nakakaangat sa buhay, kakaunti lamang sa mga mahihirap ang nabibilang sa mga pwedeng makakuha ng insurance. Panahon na upang sila ay mabigyan ng katulad na proteksyon na naaayon sa kanilang pangangailangan at kakayahan. Panahon na upang magkaroon ng microinsurance. Microinsurance, siyempre okay sa amin yan. Nung nagkasakit ang asawa ko, naubos ang ipon namin. Hanggang sa ngayon, nagbabayad pa kami ng utang. Alam ko na yung mga insurance na yan. Yung mga sasakyan nga, meron na yan. Pero mahirap lang ako, hindi ko kayang magbayad ng mahal. Okay sana kung merong insurance para meron akong matatakbuhan pag may nagkasakit o may namatay. Ano ba talaga ang microinsurance? Ito ay insurance o pasiguro na naaangkop sa taong maliit ang kita. Tulad ng regular na insurance, ito ay may hinuhulugang bayad o premiums at may siguradong makukolekta sakaling may matinding pangangailangan. Tulad ng regular na insurance, nasasakop ito ng mga batas na nagpoprotekta sa mga nakasiguro. Kaiba sa regular na insurance, wala nang maraming dokumento ang kailangan para makakuha nito. Sa madaling salita, sa microinsurance, mura lang ang bayad, simple lang makakuha nito at madaling makasingil kapag may angkop na pangangailangan. Ang microinsurance ay isang produktong pasiguro na ginawa upang makatulong sa taong mahirap. Ito ay makukuha mula sa mga lisensyadong kumpanya o institusyon. Hindi kailangang mamatay ang nakasiguro upang makakolekta ng perang ayuda dahil may mga produkto na para sa mga biglaang pangangailangan tulad ng sakuna, pagkakasakit, sunog, baha, at iba't ibang di inaasahang pangyayari. Magkano naman ang pangkaraniwang bayad ng microinsurance? Dahil nga ito'y para sa taong maliit ang kita, ang karaniwang microinsurance policy ay may bayad na ganito at nakakakolekta ng ganito. Sa madaling salita, sa presyo lamang ng ilang text o sigarilyo, maaaring maprotektahan ka ng microinsurance. Alas 12 po nagkasunog nun. Tapos kami lang dalawang mag-ina sa bahay. Bumaba kami ng bahay. Ito lang pong buhay namin ang nailigtas namin. Wala po lahat na gamit namin. Sunog lahat po. Wala kami talagang natira. Pati yung mga kapatid ko, sir, at pamangkin, lahat sila nasunugan, ubos. Salamat naman kahit papaano na ako nila kahit isang ticket. Eh di may 5,000 akong matatanggap. Malaki na sir tulong yun sa amin dahil kami sir ngayon sa kasalukuyan na sa tabi lang kaming kalsada nakatira. Bali ang makukuha ko yan, namin pagsimula ng ng bahay namin kahit barong-barong lang sir para may maayos kaming matirahan. Ito po yung cheque na galing po sa asawa ko kasi namatay po siya. Kasali po kami ng TSPI para sa insurance. Microinsurance po, malaking bagay po ito sa akin. Siguro sa iba din na katulad ko na mahirap lang, malaking bagay din po sa kanila yun. Namatay po ang asawa ko. Nadunod po ito nung Undoy. Member po ito sa TSPI. At dahil po dito, nakatanggap po ako ng insurance. Nung matanggap ko po ang micro-insurance, pinambayad ko po sa mga nagastos ko.
Ang iba po, pinagpaayos ko nga po dito sa bahay at meron pa rin po namang natira na nakapangalan po sa mga anak ko. Walang duda na sa isang bansa na tulad ng Pilipinas na maraming mahihirap at madalas ang kalamidad ay nangangailangan ng microinsurance. Mayroon na din namang mga lisensyadong institusyon na nagsasagawa na ng microinsurance. Ang kailangan natin ngayon ay palaganapin ito at gawing abot kaya ng mamamayang maliit ang pinagkakakitaan. Ano-ano pa ang nararapat nating gawin? Mula sa ating gobyerno, kailangan ng mga batas at regulasyon upang maging madali para sa mga mahihirap ang makakuha ng microinsurance. Kailangan ding maging madali para sa mga insurance company ang magbigay at kumita mula sa microinsurance. Mula sa mga pribadong insurance company, kailangan ng mga bagong klase ng insurance na angkop sa kakayahan at kalagayan ng napakalaking merkado ng mga maralita. Mula din sa pribadong sektor tulad ng mga microfinance institutions, mga NGOs at mga kooperatiba sa mga barangay, dapat samantalahin ang pagkakataong maging ahente at tagapagsulong ng microinsurance. Higit sa lahat, kailangang ituloy ang kampanya upang mas malaman at maintindihan ng mga Pilipino ang proteksyon at tulong na maibibigay ng microinsurance sa kanila. Hindi maikakaila na ang microinsurance ay kailangan ng ating mga mahirap na kababayan. Hindi na dapat maging malaking hadlang para sa isang pamilya ang biglaang pagkakasakit o pagpanaw, ang pagkawala ng bahay at ng pinagkakakitaan dahil sa sunog o kalamidad. Tayo ding lahat ang makikinabang kung lalaganap ang microinsurance. Sa pamahalang lokal ng Quezon City, meron kaming mga livelihood programs at pautang. Sa pamamagitan ng microinsurance, mapapasiguro ang mga microbusiness na ito. Kailangan ng mga kasapi ng kooperatiba ang microinsurance upang makabawi sa mga kalamidad, sakuna at iba pang mga bagay na nangyari sa kanilang buhay. At kami po na mga kasapi sa Philippine Insurance and Reinsurance Association ay handang tumulong sa inyo para kayo po ay makakuha ng insurance. Sa tulong ng microinsurance, mabibigyan ng proteksyon ang lahat ng miyembro ng pamilya, hindi lang tungkol sa kanilang buhay, sa kanilang mga ari-arian, pati ang kanilang mga negosyo. We believe that there is a huge market for microinsurance. We are encouraging our member companies to develop an innovative product to address this need. Ang microinsurance ay para sa mga kliyente naming mahihirap at na-realize po namin na kailangan nila ito na naaangkop sa kanilang kakayanang magbayad para makatulong din sa kanilang mga pamilya. We in the Insurance Commission are encouraging the insurance providers to design or develop a microinsurance product that will suit the needs of the poor or the low-income sector. Para sa nakararaming Pilipino, wala nang sasaya pa na makitang namumuhay ng matiwasay ang mga kaanak at mga mahal sa buhay. Walang pangamba sa kinabukasan. Taas noong nagsusumikap upang umunlad ang ikinabubuhay. Hindi lugmok sa kahirapan at nakabaon sa utang. Malaki ang maitutulong ng microinsurance upang makamtan ng ating mga maralitang kababayan ang isang buhay na protektado at nakasiguro. Kailangan na natin ang microinsurance. Microinsurance, okay sa akin yan. Microinsurance, okay sa amin yan.